Good morning! Napaaga nga ako ng bangon ngayon, Mima, dahil nagli-labor na tong si Zoe. Sobrang antok pa nga ako dyan dahil kagabi ko pa inaabangan ng panganganak niya. Nalabas ko nga siya ng maaga dahil akala ko nadudumi lang. Pero ayan nga, nagkukutkot na sa sulok, Mima. Ikinulong ko na nga muna siya habang nagpre-prepare ako ng gagamitin sa panganganak niya. Ito nga mga gagamitin ko, rubber suction, gunting, gloves, sinuli, kitchen tissue, wipes, syringe, at alcohol. Pinutol-putol ko na nga tong tissue para madali na lang dumampot ng pamunas mamaya. Kasi pag biglang lumabas yung papi, mataranta ako, may balot ko to lahat. Nanasan ko na nga pala tong rubber suction para itatabi ko na sa tissue. Na-sterilize ko na nga din pala yan kanina, Mima. Gagamitin ko nga pala ito if in case barado ang ilong at bibig nila. Gusto ko na nga lang sanang sipsipin para sigurado matatanggal yung mga bara-bara. Kaso, Mima, napakaliliit. Baka dumiretso pa sa lalamunan ko. Ay, mahirap na. Pero syempre, biro lang yon, Mima. Pinagpuputol ko na nga rin tong mga sinulid at pantatali ko sa pusod nila kung sakali mang madugo. Napanood ko nga lang to nung first time ko magpaanak. Nagre-research kasi ako kung anong gagawin. At dahil nga gaya-gaya ang Mima nyo, pinagtatali ko lahat ng pusod ng first puppy ko noon. Napakahasal nga, Mima, dahil hirap na hirap ako magtali. Inisa-isa ko ba naman silang lahat? Kasalanan nga ng video na napanood ko yun dahil hindi niya naman nilinaw na kapag kinakailangan lang pala sa kalalagyan. Minsan ko na nga na-experience yung ganong senaryo sa isang papi ko noon, Mima. Sobrang nagdudugo ang pusod niya at napakabilis niyang manghina. Buti na lang talaga ay nagapan pa kaagad. Kaya mas okay na yung laging handa. Hoy, baka ibang paghahanda naman yung iniisip mo, Mima. Nai-stress na nga tong si Zoe kay Ire. Kanina pa kasi siya ire ng ire, Mima. Nagiging kahawig niya na tuloy yung paborito niyang pinapanood na si Pilar. Nalingat nga lang ako saglit para maghugas ng plato pero lumabas na pala ang first baby niya. Tinulungan ko na nga siya, Mima, dahil kanina pa nakasabit yung baby niya at hindi pa nalabas ang placenta niya. Hinila ko na nga para tuluyan ng makalabas at pinutol ko. Bigla nga niyang inagaw sa akin yung inunan niya para kainin. Ayon nga sa research ko, ay normal lang na ginagawa nila yon dahil animalistic behavior na nga nila yon, Mima. At ito na nga ang first baby ni Pilar. Ay, Zoe pala. Papangalanan ko nga to ng Olivia, Mima, dahil paborito nila ang batang Quiapo. Sunod na ngang lumabas itong baby male na si Roberto. Hindi ko na nga siya tinulungan dito dahil kayang-kaya niya naman na mag-isa, Mima. Napakabilis niya nga mailabas tong pangalawa. Eto nga't napaka-cute nila, ang liliit, para tuloy ako may hawak na mga daga. Ibinalik ko na nga muna sa nanay nila para mapadede niya at lumakas-lakas na. Medyo may katagalan nga ang paglabas ng pangatlong baby niya, kaya naglaro muna kami ng bebe ko habang naghihintay. Inipilit niya nga ako maglaro kami ng COD dyan, pero ayoko nga ni. Nahihilo kasi ako pag ganun kalikot na games. Huy, epekto yata ng pagtanda. Bago nga ako magpatuloy, ay shoutout muna kay Gianna Akisha, Delancy Porlares, Princess Ramones, Jace Astrid Pagirigan, Althea Gian Gawiran, at Laxmi Poronda. Maraming salamat nga pala sa pagsubaybay at suporta sa aming munting vlog. At kung napanood nyo man to, pa-comment down below naman. Thank you! After 25 minutes, heto nga at nailabas niya na ang pangatlong baby niya. Babae nga ulit ito, Mima. Papangalanan ko nga ng Jackie, ang sampid sa pamilya Guerrero. Lumabas nga din agad ang pinakabunso niya na si Miguelito. Naghihintay pa nga ako dito dahil umaasa pa akong meron pang Erica pero 4 nga lang sila, Mima. Kaya pinalitan ko na agad yung karton para hindi na mamaho at para komportable na sila mahiga. Sobrang blessed ko na din dito dahil nga nung una ay iisa lang talaga ang anak ni Zoe. Nawiwindang nga ako kakaisip kung bakit black silang lahat. Blue-white naman ang nanay nila at chocotan ang tatay nila. Shoot, Mima, nalusutan yata ako ni Coco para umiskor. Heto nga't kitang-kita ang ebidensya, nakamukha niya lahat. Wala ngang kamintis-mintis mula ulo hanggang paa, kuhang-kuha lahat. Uy, wala talaga akong maalalang nangyaring ganon dahil bantay sarado ako pag nagbebembang sila. Malinis ko na nga silang lahat dyan, kaya inaamoy-amoy ko na. Ang sarap ng singhutin, Mima, dahil amoy baby pa. Pero pag lumaki-laki yan, amoy punyeta na. Pinunasan ko na nga din tong si Zoe dahil naluluha-luha. Hindi ko nga alam kung naluluha sa sakit o tears of joy. Halo-halo na nga siguro yung nararamdaman niya bilang isang ina. Dahil na successful ang panganganak niya. Pinapakain ko na nga siya ng atay at malunggay dito para dumami ang gatas niya pero ayaw niya pa nga. Kaya hinayaan ko na lang muna. Hanggang dito na lang mga Mima. Bye!